yun. Lending mo yun. Napakalaki ng lending company ninyo dahil it was run by drug money. Kay Ibanez, hindi mo pala nakita ang pera. Hindi mo nahawakan ang pera. Tapos ikaw ang malakas magsabi, mag-claim na 1.7 million lang yun, sir. Usap-usapan nga po na Usap-usapan nga, sino nga nag-usap? Alangan naman, narinig mo lang yung sa radyo? Ibanez, Gonzales. Sino tinutukoy ni General Domingo na mga boss ninyo? Good morning, Your Honor. Hmm. Hindi ko po alam kung ano po yung sinasabi niyang boss, pero kung tinutukoy niya po yung mga director ng PIDEG, marami po ako naging director po ng PIDEG. Umpisan po kay General Ferro, kay General Karamat, kay General De Leon, General Medina, General Lee, then General Medina, and General Peralta. Yun po yung mga naging director po ng PIDEG bago po ako umalis ng PIDEG. Sana. Sa lahat ng direktor ng PIDIG na yun, sino ang pinaka-boss mo? Your Honor, halos naman po lahat sa kanila, nagtrabaho naman po ako. Ang pinakamarami ko pong accomplishment is yung time po ni General Karamat. Sumunod po kay General Medina nung natapos na po yung... Huwag na magtanong ng accomplishment. Yung pinaka-boss mo dun sa kanila, may bigay ka pangalan? Halos po lahat po, sila po naging boss ko. Okay, malalaman natin yan. Yes, Your Honor. How about you, Ibanez? Sino pinaka-boss mo? Good morning, Your Honor. Wala naman pong pinaka-boss, Your Honor. Lahat po sila boss ko. Kasi po, hindi ko po tinitingnan kung sino yung director. Basta nagtatrabaho lang po ako kung nandyan ako sa... Okay. Senator Bong Revilla, you have the floor. General Domingo, sino yung tinutukoy mong boss nila? For you to say that, meron kang alam. I am referring to their boss, Your Honor. Kung sino yung kumuha sa kanila at dinala sa PIDEG. Sino yan? Sino yung pagkakaalam mo na kumuha sa kanila na dinala sa PIDEG? I am not sure, Your Honor. Oh, ba't ka bibitaw ng Kasi kung If you're anong not sure. taon sila na-assign ng PIDEG, Your Honor. Okay? Di ko lang masyadong sigurado kung sino ang Kasi director. unfair din naman para sa iba na mabanggit na hindi naman. Diba? So, you have to be sure. So, hindi mo alam, hindi mo kilala kung sinong yung sinasabi mong boss nila. No, Your Honor. No. Ba't ka bumitaw ng salita ng gano'n na hindi mo alam? I think hopefully may input ko lang po sa Your Honor sa committee na to para matingnan din ng committee na to kung sino, anong taon sila na-assign ng PIDEG, sinong kumuha sa kanila. Yun lang po ang punto ko rin, Your Honor. To answer your question, ang kumuha sa kanila, si General Karamat. Diba? Si General Karamat ang naghingi na recommendation doon sa kanyang tao. Diba last hearing, kinlaro niya ni General Karamat, there was an instruction for him to spot for people to be reprojected. Nandito ba si Karamat? In-explain na niya yan eh. The process, how did it come to be? Bakit na ibalik yan si Ibanez? At sinama pa ni Ibanez si Domingo at ito nga, yung missing ngayon in action na si Jimenez. So, yan yun. Na-explain yan ni General Karamat. Paano sila nakabalik. Please, continue. Thank you, Mr. Sir. I would like to stress that this 1.032 tons of shabu ay na-recover po natin hindi dahil sa magaling si General Domingo. Hindi rin sa nagkamali yung kasama sa sindikato, kundi it's providential, Your Honor. Hinayaan po ng may kapal na mangyayari ito para once and for all makilala yung mga nagpapasaway sa PNP. Panghuli na lang po, for Your Honors, ako po ay nakikiusap na maalala po ng ating mga kagalang-galang na mambabatas na ako po ay nakaalam
Nalaman ko pong may nakawan pala sa 990 operations. Kaya nakikiusap ako sa dating Chief PNP na gumawa ng Special Investigation Task Group para po maimbestigahan ang buong pangyayari. Kung talagang kasabot po ako sa cover-up, di na po sana ako, di ko na ni-report na may nakita kaming CCTV. Di ko na rin sana binigay yung CCTV footages, yung kabuuan na nirecover ng IFLD 5 araw pagkatapos ng operation. Salamat po at may God bless us all. You know, General Domingo, for your information, the appreciation of this committee, particularly this chair, is that the cover-up that you are always saying is attempted cover-up. It did not materialize. It was not consummated because andyan ang shabu, andyan yung suspect. Yun yung cover-up na sinasabi, cover-up kay Mayo, hindi nag-materialize dahil nakasuhan si Mayo. Attempted lang. There was an attempt dahil nga nakita natin doon sa initial spot report mo to the Chief PNP, there was no mention of Mayo, only Atadero. But later on, nag-surface si Atadero dahil nga kinasuhan, si Mayo dahil kinasuhan ninyo. Ang mabigat na cover-up talaga na pinag-usapan dito, hindi dito sa mga arresting officers, kundi cover up doon sa suspect na si Mayo. Ayaw niyang ilaglag yung kanyang kasamahan sa sindikato. Yan ang cover up ni Mayo. Gonzales, Yes, Your Honor. after the incident, yung mga dating mga tauhan mo sa IFLD, itong grupo na ito, pinatawag mo ito sa bahay mo, nag-meeting kayo, di ba? Yes, Your Honor. Actually, Your Honor, nung around October 12 po ng gabi or hapon, tumawag po sa akin si Lieutenant Amerol. Sabi niya may pinakitang CCTV nga po si Colonel Portera sa kanya. And then sabi niya, ipapatawag niya yung mga tao niya. Kaya sabi ko, sige, kausapin natin at alamin natin. Your Honor, hindi po namin itinotolerate kung may ginawa silang kalokohan. Ganun din po, yung pagpapakawala kay Mayo, hindi rin po namin tinotolerate. Yung sinasabi po ni General Domingo na follow-up, actually, Your Honor, hinintay ko po yung spot report. Nakalagay po doon sa spot report na hindi po kasama si Sergeant Mayo. Doon ko po ibinigay yung information doon sa PIDEA. Kaya po, mayroon pong intervening factor. Tumawag po si former DJ Villanueva nag-text siya kay Chief PNP na ibalik nga po si Sergeant Mayo. Alam na natin yan. Alam na natin. Sinabi mo na yan last meeting, di ba? Yes, Sir Honor. Ang tanong ko ngayon, tinawag mo itong mga tao mo? Opo. Ano na pag-usapan nyo doon sa bahay mo? Sabi ko po sa kanila, sabi kasi nung Saan bahay mo? Quezon City? Quezon City, Okay, anong napag-usapan nyo? ano po, nire-rent ko po yun, Your Honor. Yung usapan po namin, tinanong ko sila, kasi sabi nila sa akin, nung October 8 pa lang, challenge ko na sila kung baka may mga tinabi sila. Kasi pulis nga yung baka mamaya magka-problema tayo dyan. Then, yun nga po, nag-surface yung CCTV, tinanong ko sila, ano tong CCTV na ito? Bakit mayroon kayong nakita kayo sa CCTV na mayroon kayong mga binubuhat na mga maleta? Ang sabi po nila sa akin, sir, actually, tumahimik lahat sila. Then nagpaliwanag sa akin si Sergeant Manangaya, ang sabi niya, sir, pera yun, 1.7 million. At yung kalahati nga po, kinuha po ni Colonel Olonan. Ayun po ang sinabi niya, pero sabi ko, hindi ako naniniwala dyan kasi mabigat. Yung nakita ni Amiral is mabigat. Yan po, Your Honor. Mabigat daw kasi puro barya. Kaya mabigat kasi puro barya, puro sinsilyo. Siguro po, Your Honor, sila na po magpaliwanag dyan. Mananghaya,
You said hindi ka kasama doon sa pag-raid. Ngayon, pagdating sa pera, alam mo na 1.7 million ang nakuha ninyo doon sa Malita. Your Honor, hindi po kami nakakuha nun. Nabalitaan ko lang din po, kaya sinabi, may pera po na, ganun nga po na. Nabalitaan. Yes, Your Honor. Nabalitaan. Yes, Your Honor. Hindi mo nakita ang pera. Hindi ko po nakita yung pera. Hindi ko po nakita yung pera, Your Honor. Eh bakit ikaw sumasagot kay Ibanez? Hindi mo pala nakita ang pera. Hindi mo nahawakan ang pera. Tapos ikaw ang malakas magsabi, mag-claim na 1.7 million lang yun, sir. Paano yun? Hindi mo nakita ang pera, hindi mo nahawakan ang pera, pero ikaw nag-claim na 1.7 million lang yung laman ng Malita. Paano nangyari yun? Kasi nabalitaan din po. Nabalitaan. Kanino mo nabalitaan? Sa mga usap-usapan. Usap-usapan. Marites ka. Marites pala to. Usap-usapan. Gusto mong pakita ko sa yung video? Kung gaano ka, how convinced you are. How convinced you were that only 1.7 lang talaga yun, sir. At, Rebusora, ikaw pa parang nagpapakita ka pa ng galit kay Gonzales. Dahil nga, nag-i-insist si Gonzales na malaking halaga yung pera sa Malita na yon. At nung lumabas ka galing sa CR, sabi mo pa, hindi yun, sir, 1.7 lang yun. Galit na galit ka pa. Alam ko, ikaw, napakamaro ka na operative eh. Manoy ka masyado na operative. Alam ko yung pananalita mo eh. Pag isang maro na operative, alam ko yung style eh. Paano mo nalaman na 1.7 million lang yung pera sa Malita? Hindi ko po alam, Your Honor. Paano ka second demotion kay Mananghaya na 1.7 million lang? Hindi po ako nag-second demotion, Your Honor. Gusto mo ipakain ko sa iyo yung video? Wala po akong sinabi, Your Honor, na 1.7. Anong sinabi mo doon sa harapan ni Gonzales? Anong sinabi mo sa harapan ni Gonzales? About sa pera. Gonzales, anong tinanong mo doon? Your Honor, yun nga po ang tiyatanong namin ni Lieutenant Amirol kung anong laman ng mga maleta na mga binuhat nga po ng SOU4A at saka ng IFLD. Anong sagot sa iyo ni Rebusora? Ang alam ko sumagot po sa akin is si Sergeant Mananghaya, sabi niya 1.7. Ang sabi po ni Sergeant Tribusora, alam naman daw ni Mayo kung ano yung mga alaman nung bodega niya. Mayo, magkanong laman ng malita na mabigat na kinarga nila? Na pera? Your Honor, I invoke my right to remain silent. Ikaw na nga tinutulungan dito eh, dahil pera mo yun eh. Tapos pa-invoke ka pa. Tinutulungan na nga kita ma-recover yung pera mo na ninakaw ng kasamahan mo. Kahit na masama kang tao, tinutulungan ka pa rin namin dahil masama yung ginawa nila. Ninakaw nila yung pera mo. Lending yun eh. Lending company yun. Therefore may pera talaga. Tinutulungan ka na namin ma-recover yun. Invoke ka pa dyan. Pera mo yun. Lending mo yun. Napakalaki ng lending company ninyo dahil it was run by drug money. Napakalaki yung pera ng lending mo. Sergeant, Sige. Mr. Chair, Let's go ahead. Sergeant Mayo, Sige. the question of the chair, si Senator Boto, is not incriminating. So you better answer the question of Senator Boto. And please do not invoke your right to remain silent. It will not incriminate you. Your Honor, may I consult with my lawyer? Okay lang, sige. Your Honor, I invoke my right to remain silent.
Sino ba ito abogado mo? Attorney, are you sure you're giving the right legal advice to your client? Because the question of Senator Boto is not incriminating to your client. Are you sure you're giving the right advice to your client? Tinutulungan na nga namin eh. Hindi naman namin kayo tinatanong kung sa'yo ba talaga yung Cebu na nakuha doon sa building mo. Kasi yan man ang kaso ngayon. Pero ito, tulong ito sa'yo dahil pera mo yun. Kahit na whatever the source of that money, legally speaking, pera mo talaga yun. Dahil lending company yung opisina mo. Tulungan ka namin ma-recover yun. Kung ilang milyon man yun. Kasi nakita natin, ang bigat-bigat yung malita na kinarga nila doon sa sasakyan. Kabigat ng malita na yun. Nagduda nga ako, hindi yung tag 1,000 peso bills. Baka puro barya yun na tag 20 pesos na coin. Dahil ang bigat talaga. Halos 3 tao, 2 tao yung nagkarga ng malita na yun. Ayaw mo? Sorry, Your Honor, but I have to invoke my right to remain I silent. am also sorry for you. I am sorry for you. Gonzales. Mr. Chair, if I may. Yes, go ahead. Thank you, Mr. Chair. Okay, Colonel Gonzales. Again, bakit ka nandun sa area ng WPD noong October 8? Good morning, Your Honor. Your Honor, unang-una po, tinawag po ako ni Pakilakasan, pakilapit yung mic. unang-una po, tinawag po ako ni Lieutenant Cameron na pumunta doon sa area kasi proud na proud po siya na naka-accomplish yung PDEG ng malaking halaga ng show. Sino ito? Proud na proud sino? Si Lieutenant Cameron, Your Honor. Lieutenant. Amerol. And pangalawa Nandito po, siya? Opo, Your Honor. Okay. Pangalawa po, tumawag po sa akin si Sir Ibanez na mag-proceed po doon sa area. Na? Mag-proceed po doon sa area, doon sa kwan at ang sabi po niya sa akin, ang exact na pagkakasabi niya sa akin is hindi niya alam kung ano yung ginawa ng tao niya, baka pwede pumunta ako doon at mayroon nalimutan ko lang po sir yung nasa statement ko sir. Pero ang tema po sir, pinapapunta po niya ako dahil parang titignan niya kung anong ginawa ng tao niya kasi parang nalaman po niya na may mga dati po akong tao na na-involve po sa paghuhuli kay Sergeant Mayo. And pangatlo po sir, hindi lang po nila inaamin sir ng PDEG. Meron po kaming arrangement na tutulong po ako sa kanila at mag-provide lang po ako ng information. Yun po Your Honor. Okay. During the narration of Gerald Domingo, he mentioned your name, Colonel Gonzales, na bakit ka nga nandun sa crime scene at ang sabi mo kay, if I'm not mistaken, kay Gerald Ibanez na bigyan ng reward yung informant mo. Nabigay ba yung reward? Ganito po yun Your Honor. No. Yes or no? Nabigay ba yung reward? Wala po akong na-reach doon Your Honor. Wala pong naibigay Your Honor. Ano? Wala pong naibigay doon Your Honor. Wala nabigay. Okay. Next question. Who is your informant? Yun nga po ang sinasabi ko po, Your Honor. Hindi po sa akin galing, sir, yung information. No, Sabi mo kay Gerald Ibanez, Gerald ba? Colonel, Gerald Ibanez. General Domingo, sir. Ibigay mo na yung reward sa aking informant. Is that clear, Gerald Domingo? Yun ba yung sinabi mo? Yes, Your Honor. All right. Now I am asking you, Colonel Gonzales. You better tell the truth. Yes, Your Honor. And Ito you're po, yung, under oath. ito po yung nangyari, Your Honor. Who is your informant? Period. Your Honor, hindi po ako yung nagbigay ng information, Your Honor. Ganito po yun, Your Honor, yung nangyari po. Dumating po ako doon for 29 po ng hapon. Nung nakausap po nga po sila, nakausap, yung mayroong mga usapan po nga kami na may follow-up nga daw, pero hindi po ako doon pumapayag. Naririnig ko lang po yung usapan nila na ganun po ang gagawin nila. Pati po yung mga options. And then,
kinausap ko po si Sir Domingo, sabi ko, Sir, baka pwede kausapin ko lang muna yung mga dati kong tao. Ang sabi niya, okay, sige. Actually, Your Honor, binigyan po niya ako ng 5,000 pesos para pakainin po yung mga tao. Lumabas po ako doon after more than 15 minutes for 4:46, Your Honor. Kinausap ko po sila. Pumunta po kami sa isang restaurant, or parang tapsilugan po yun, Your Honor. Yun nga po ang sinabi ni Sergeant Mananghaya sa akin, Sir, paano naman daw po yung reward para po sa alpha nila? Ang pagkakarinig ko po is yung alpha nila. Kaya po nung bumalik po ako... Sige. Mananghaya, sinong alpha nila? Sinong alpha nyo? Your Honor, kagaya po ng sinabi ko nung nakaraan na session, hindi po kasi ganun ang pagkakasabi ko. Yung reward po na sinasabi po namin sa kanya, ito po yung binibigay ng opisina na para panggastos na rin po namin para sa pagtatrabaho. So who is lying now? Yung Sabi ni Gonzales, Colonel Gonzales, para sa alpha ninyo, Mananghaya. Tapos ngayon, ikaw naman, sinasabihan mo si Gonzales na yung reward galing sa opisina na para sa operating unit. Which is which? Sino ngayon na nagsasabi ng totoo sa yung dalawa? Honor, yun lang po ang pagkakasabi ko sa kanya, yung reward. Pero wala po akong sinasabi tungkol sa alpha. Kasi kagaya po sinabi ko po nakaraan, Gonzales, Wala po talaga. directly sinasabi ng tauhan mo na hindi yung para sa alpha. Tapos ngayon, ikaw humihingi kay Domingo ng para sa asset. So sino ngayon ang asset nyo? Normally, Your Honor, pag humingi po tayo ng reward, hindi naman po para sa atin. Humingi po tayo ng reward, hindi naman po para sa police. Wala pong hinihingi. Oh, yun na. That's very clear. It's very clear. Yun po yung totoo. Meron ba talagang Kaya po yung recipient yan? Kaya po yung sinabi nila sa akin na reward para po doon sa alpha, Mananghaya, mga 5:41 po, pumunta po ako kay Kwan. wala pa akong nag-cite in contempt dito na babae na pulis, ha? Please don't make me do that. Please don't make me do that, ha? Nakadalawa ka na, ha? Kanina, yung pera na sinasabi mo 1.7, hindi mo nahawakan, hindi mo nabilang, hindi mo nakita, pero ikaw nagsabi na 1.7. Very clear yan na pagsisinungaling, iha. Ha? Huwag mo akong pilitin na mag-convict ng, mag-contempt ng isang babae na pulis. It will really break my heart. Kaya, please, magsabi ka ng totoo. Pagdating dito ngayon, itong sinasabi ni Gonzales, kung ikaw ba humingi ng reward para sa alpha ninyo? So kung ganun ang pagkasabi, may hawak ka na alpha. So ngayon, may alpha ka o wala? Direktahan tayo. Your Honor, wala po akong alpha. At Sige. hindi po kumahawak na alpha. Sige, wala kang alpha. Paano ngayon yung informasyon? Saan galing ang informasyon? Doon kay Mayo. Paano ninyo nahuli si Mayo? Pabalik na naman tayo dito ngayon. Your Honor, information lang. Kagaya po sinasabi ko po nakaraan, puro information lang po ang binibigay po namin. Kasi po IFLD po kami. Kami po yung nagbibigay ng information. Kaya nga, saan galing ang information ninyo? Paano kayo makabigay ng informasyon kung walang ibang source? Kayo lang inimbento niyo yung information. Your Honor, hindi po. Paano? Your Honor, yung trabaho po na yon, yung trabaho po namin, kami na po yung nag-build up po nun. Kumbaga po, yun po yung mga dating trabaho na rin po na ginawa po namin na Yun naman binalikan pala eh. Wala kayong informant. Kayo nag-build up. Kayo nagsumikap na makaproduce ng informasyon. information. O dito kasi tayo nagkagulo-gulo sa issue ng informant. Dahil gusto ninyo, kung sa Bisaya pa, gusto ninyong kuprasin. Gusto niyo, alam niyo yung kupra? Sa Bisaya, yung kupra, yan yung harvest time. Kasi ang buhay doon sa Mindanao, kami masyadong depende sa kupra. Pag sabing kupra, harvest time yan. Magkupra tayo, may magkakapera tayo. Gusto ninyong kuprasin, gawing kupra, yung reward na 2 million para sa informant. Kaya nagkandalit-silit siya ang trabaho ninyo. Wala kayong informant, di ba? Pero kiniklaim ninyo ang reward money. Ibig sabihin, gusto talaga nyo kunin yung 2 million. Your Honor, hindi po kami yung operating team po ng
ng pagkakahuli po kila Sergeant Mayo, ang SOU 4A po, sila po yung mag-claim po sa PIDEA po. Yun po yung reward sa PIDEA nang gagaling. Kung sila operating unit, sabihin din naman nila, informant galing sa inyo. Kayo may hawak na informant. So in the end, kayo rin talaga magtatanggap ng pera. Unless kung si Gonzales lang ang magbulsa ng pera na ito, hindi makarating sa inyo. Kasi si Gonzales man, nag-claim ngayon doon kay Domingo. Ayaw ko mag-contempt ng babae. That's the last thing that I would like to do. Kaya magsabi ka ng totoo. Balikan kita doon sa pera. Nakita mo, hindi. No, Nabilang mo, hindi. no, Your Honor. Bakit masyado kang kumbiktado na very much convinced ka na nagsabi kay Gonzales na 1.7 lang ang laman ng malita galing doon sa opisina ni Mayo? Yun po kasi yung, kasabihin ko po, yun po kasi yung kwentuhan, yung sabi, Sino nagkwentuhan? yung lahat po ng, Sino? Sige, sabihin mo. Sino nagkwentuhan? yun sa Na narinig mo? grupo po. Sinong grupo? Sabi ka ng pangalan. Sinong grupo? You want to conceal the truth? I will contempt you now. Sige. Yun din po kasi yung usap-usapan nga po na, Usap-usapan nga. Sino nga nag-usap? Alangan naman, narinig mo lang yung sa radyo? Sino? Sige, sabihin mo, sino nagsabi ng 1.7 para maniwala ko sa'yo na hindi ka nagsinungaling. Sino nag-usap? Narinig mo? Sige. wala po yun. Ha? Wala, narinig mo tapos walang nag-uusap. Honor, pasensya na po kasi hindi po kasi ako makapag-isip kasi po may pa-receive na rin po kasi ang Napolcom na charge po namin eh. So kailangan po namin maghanap ng abogado pa kasi wala po kami. Naku, abogado ka na ngayon. Akala ko, matino ka na babae. Ngayon, abogado ka na. Sinabi mo na 1.7 tapos hindi mo masabi-sabi yung kasamahan mo? Takot ka sa kanila? No, Your Honor. O ngayon, imbinto mo yun. So, i-contempt kita ngayon dahil nagsisinungaling ka. Nag-imbinto ka lang pala. Hindi po, Your Honor. O, hindi pala. O, bakit hindi mo masabi kung kanino mo narinig? Kasi po, Your Honor, nakalimutan ko na po kung saan ko kung kanino ko po nadinig. Ang hirap naman po kasi, Your Honor, Uy, kababaw mo naman, Iha. Uy, kababaw mo naman. Masyadong mababaw yan. Ay, ganito na yung training natin sa ating kapulisan, mga generals. Generals, what is happening to our PNP? Pati babae, marunong na magsisinungaling, poliswoman. We during our time, we held our policewomen in very high respect dahil sila yung pinakalas na magsinungaling. Pero ngayon, ganyan na, harap-harapan na magsinungaling, Mananghaya. Taga saan ka ba, Mananghaya? Sampalok po yon. Sampalok, alam mo, meron akong buddy-buddy, very close sa akin sa PMA, nung Kadete kami. Si Cadet Jungki Mananghaya, may his soul rest in peace. Very close yun sa akin, taga Bulacan, Baliwag, Bulacan. Anak ng dating mayor ng Bulacan yon. Very close sa akin. Napakabait yun, na Bulakenyo. Hindi yun nagsisinungaling.